po sa bawat isa. Good morning po! Ayan, maraming salamat po na tayo ay lahat ay nandito sa ating bahay-sambahan. Welcome po sa Life in Christ Church. At tayo po ay sama-sama magpupuri at makikinig at tatanggap din ng kaluwalhatian ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. So tayo lahat po ay tumayo. Ayan. Sabi nga sa Romans 12:12 na tayo ay maggalak sa ating pag-asa at tayo ay magtiyaga sa ating kapighatian at tayo ay palaging manalangin. At sabi nga nung nakaraan, meron po tayo overnight prayer and fasting. At sa part ng ating panalangin ay yung magbigay papuri sa ating Panginoon. Nakikita niyo po ba yun nasa whiteboard dun sa inyong kaliwa? Ayan. Alam natin na kapag pinupuri natin ang Panginoon, kilala natin ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya ibibigay natin ang papuri at pasalamat dahil siya ay mabuti, siya ay ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Sige, kung ano man naiisip natin sa ating Panginoon, kung sino man siya, sabihin nga natin, Lord, you are good. Lord, you are faithful. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming protector, ikaw ang aming provider. Yes, oh Lord, that you are everything. You are a great healer. You are our King, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Let's give praise to the Lord our God. At wala na ngang iba na nakatulad ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat. Tayo sumayaw, tayo umawit. Hallelujah. Wala nang ibang katulad ng ating Panginoon. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Minsan pa sabihin natin sa ating Panginoon, wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Umawit tayo sa ating buong puso. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Minsan bawitin natin ng walang katulad ng ating Panginoon. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang higit pa sa'yo. Wala nang ang iba na higit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Church, let's sing with all of our hearts. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Pagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang iba katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Patitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang, pagkat wala nang ang ibang, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Ikaw lang ang pupurihin ko, ikaw lang
pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Church, let's go deeper into our worship right now. Na alam naman natin, sa pagsimula ng ating araw, sa pagmulat ng ating mga mata, ang lagi natin iniisip na, Lord, thank you for this new life. Lord, thank you for this blessing that you have given to us right now. And Lord, kahit sa pag-gising ko, Panginoon, feeling ko nahihirapan pa rin ako, I say to my soul na, bless the Lord, oh my soul. Because He is worthy to be worshipped in spirit and in truth. Kaya sa ating pag-awit, mas ibigay pa natin lalo kung ano ang deserve ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we give everything to you right now. All our cares, worries, troubles, shame, pain, sicknesses, including the things that make us happy. All for you, O God. All for you, our Lord and King. Awitin natin. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi
pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, manat at yan. Kay sasambahin namin, O Diyos, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim.
aming kalakasan. Kahit ang aming mga suliranin, O Diyos, natanggap mo yun na papuri, basta ibinibigay namin to para sa inyo, O Diyos. Maraming salamat na inaawit namin, sinasambit namin, O Lord, na ikaw ay dakila at dinidinggin mo ang aming mga panalangin. Hindi ka bingi, Panginoon, para dinggin ang aming mga panalangin. Malapit ka sa amin, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat na kahit naramdaman namin na malayo kami, nandiyan ka lang lagi, nakaagapay sa amin, O Diyos. Panginoon, patuloy mong iparamdam ang inyong presensya sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming matanggap na inyong salita, O Diyos, ay siyang sumaamin, O Lord God, from the top of our head to the soles of our feet, to every part of our body. It will praise you. We will praise you, Lord God, in spirit and in truth. That's why we thank you. We thank you for everything that we have right now, O God. At tinataas namin ang iyong pangalan. May pagpapuri at pasalamat. O Diyos, mahal ka namin. At ikaw ang unang umiibig sa amin. Kaya kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Ito ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! We praise you, Lord, for you are mighty. So, gandang umaga po sa inyo lahat. So, nakapolo po ako today. So, ibig sabihin, ako po ang mag-share. Doon yung basihan nun. Pag nakapolo ako madalas or naka-long sleeve, ako po ang mag-share. Pero last time, nag-polo shirt ako para maiba lang. Pero ngayon po, nakapolo po ako today. So, ako po ang naatasan na mag-share for today. So, for this Sunday, salamat sa buhay ni Pastor Y. Ayan, kasi talagang sinabihan niya tayo na mag-share ng Word of God for the opportunity again to share the Word of God. Grabe. Actually, napakasaya ng puso ko ngayon kasi, again, syempre, mag-share agad ng... Actually, napaka-grabe tong week na to. Grabe tong week na to. So, napaka-tiring, pero yet fulfilling. Kasi testimony lang po again, nung Friday tsaka Saturday, itong week lang na tong Friday tsaka Saturday lang, nag-overnight kami. Ayan. So, napansin nyo naman po yan. Yan sa gilid na yan. Actually, may likod pa yan. Kasi pinag-aralan namin yung, hindi naman talagang pinag-aralan, pero mas pinalawak lang namin yung acts, the kind of prayer. Narinig nyo na yun, yung acts kind of prayer. Yung adoration, confession, thanksgiving, supplication. So, nakakatuwa kasi nakakamiss palang mag-overnight. No? Yun, may kulog. Oh. Narinig nyo yun? Yan, so, nakakamiss mag-overnight kasi nakakatuwa lang sa pakiramdam na after napakatagal na panahon, nakapag-overnight ulit, natapos kami nun, start kami parang 9 something, pero tapos kami magpo-4. So, grabe, no? Hindi namin inakala na aabot kami sa ganon, nakatagal. So, tsaka siguro kasi mostly, kabataan yung umattend. Pero salamat sa buhay ng mga UFW, yung mga nanay na nakasama namin. Kasi sabi nga nila, di ba, no? Grabe. Kasi sabi, nakakatuwa. Noong una kinakabahan ako kasi hindi naman nasanay yung mga nanay natin talaga. Or mga matured, di ba, na ganun katagal, di ba? Pero yung heart talaga nila, kasama namin sila hanggang almost 4. Grabe. Yung mga kabataan, wala talaga yan eh. Overnight talaga yan. Yung 6 a.m. Minsan nga, makakalimutan, ay, umaga na pala. Kailan ko na pala matulog kasi abutan ako ni mama. Ganun galaw, di ba? So, yun. So, for today, mag-share ako ng Word of God. Ang topic ko po ngayon is, actually, napakaganda niya kasi ilang months ko na siyang, hindi naman months talaga. Siguro months ko siyang pinag-isipan ng mabuti na parang, Lord, give me ng opportunity to share this Word of God sa mga sabuhin ng mga tao dito. Ituro mo lang sa akin yung panahon kung kailan ko siya isi-share. So, actually, ilang speaking na nagkaroon na ako ng pagkakataon sa church, pero hindi siya yung sinasabi ng Lord na i-share ko siya. Pero ngayon pagkakataon na to, ito yung sinabi ng Lord sa atin na, sige, pwede na yan. Hindi lang gano'n, no? Pwede na yan, doon na yan. Parang gano'n. So, yun yun. So ngayon, ang topic ko for today, palapasin natin, ayan, winning over temptation. Ayan. So, napaka-basic, no? I mean, alam na alam tayo, temptation, Matthew 4, 1-11. So, before natin basahin lahat, samahan niyo po muna ako na mag-pray muna tayo. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat po for today. Thank you sa pagkakataon na to, sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Thank you kasi
Mapag-uusapan namin, Lord, give us an heart, Panginoon, na willing makinig sa kalooban mo. Give us an heart, Panginoon, na willing talaga magpabago. And give us the mind, open mind, na willing makinig sa mga bagay na gusto mong turo sa amin for today. Lord, we pray na kayo yung makita at hindi kami. At maunawaan namin, Panginoon, yung bagay na gusto mong sabihin sa amin kung paano magbabago, Panginoon. Thank you for everything sa gagawin mo pa. We declare the victories in our prayer. In this time, I pray, we pray, O Lord God. Amen and amen and amen. Tingnan sa buhay mo, Brad. Ayun. Ayan, so, winning over temptation. Masahin po muna natin lahat, sabay-sabay po tayo. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So, ito yung panahon na tinatempt si Jesus Christ. Okay, so, alam ko, some of us, or majority of us, alam na to, story na to. Pero samahan niyo po ako, basahin po natin. Yung lalabas po dyan. Sige po. Yan. Sige, sabay. Sa mga kaya po magbasa, basahin po ako, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. 3. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. 4. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. 5. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands that will bear you up, lest you strike your foot against a stone. 7. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. 8. Again, the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. 9. And he said to him, all this I will give you if you fall down and worship me. 10. Then Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you serve. Last verse. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. Grabe, no? Nakakatuwa. Ito yung actually, kapag inintindihan natin mabuti ito, sabi ng ibang mga scholars, modus of scholars, ang sabi talaga nung panahon na to, kasi ito yung portion na si Jesus Christ ay last day na niya sa fasting. Patapos na siya. Patapos na. So, syempre, gutom na siya niyan. Tapos, ito yung pinaka-significant. Ewan ko, siguro kasi significant siya in a sense na, sabi ng ibang scholars, sa 40 days siya nagpa-fasting, araw-araw daw siyang tinetempt. Every day siyang tinetempt. Pero siguro sa sobrang dami ng temptation, ito na lang huli, yung pinaka-nilagay, di ba? Or pwede ito lagay yung pinaka-significant sa sabi sa Luke. Parang almost 40 days siyang tinetempt every day. So, ito yung tatlo na pinaka-significant, di ba? So siguro para magkaroon lang tayo ng level of understanding, para para-paras lang tayo maintindihan natin lahat. Ang temptation, yan, para maging clear sa ating lahat. Ang temptation itself, or pag tinetempt ka, hindi pa yun mali. Hindi pa maling matempt. Hindi pa maling tinetempt. Kasi minsan nakala natin kapag natatempt ka ng kaaway, akala mo agad mali na agad. Hindi. Temptation kasi is not a sin, but choosing to be tempted is the sin. Ano yun? Kasi sabi nga natin dito, ang temptation kasi it is an act that influence you or us. Disobey the Lord. Amen? Amen, di ba? So, ibig sabihin, habang tinetempt ka pa lang, hindi pa mali. Hindi ka pa nagkakasala. Kaya pero kapag nasunod ka na sa temptation na ginagawa ng kaaway na binubulong sa'yo ng kaaway, iyan na. Doon na yung kasalanan. Malinaw po, gets mo pa natin doon? Nakakarating po ba ako? Nakakarating ako? Okay. So anyone can be tempted. No one is an exemption. Mapabata, pamatanda, di ba? Bagong Christian, lumang Christian, nanay, tatay, butiki baboy. Lahat pwede matempt. Sabi nga nito, even Jesus tempted. Nabasa naman natin sa 4:11. So ibig sabihin, kahit sino, pwedeng matempt. Actually, sabi nga niya, hindi kuya parang lately this week, parang hindi ako natitempt eh. Hindi ako tinatempt. Dalawang bagay lang yan, kapatid, pag hindi ka tinatempt ng kaaway. Dalawang bagay lang yan. Una, kaya hindi ka natitempt, baka you are greater than Jesus. So Jesus mismo natitempt eh. Tapos ikaw hindi ka natitempt this week, this past few days, hindi ka natitempt, hindi ka
Tinutukso ng kaaway para gumawa ng mali. Even Jesus tempted. So number one, whether you are greater than Jesus. So sino dito greater than Jesus? Siyempre wala. Or baka nasa pangalawa ka. Baka kaya hindi ka natitempt kasi sobrang close mo na sa kaaway. Kasi sayang effort dyan, sa atin na yan eh. Yung tipong wala ka nang ginagawa, na tipong kahit akala mo laging kaaway na yun, pero natatempt ka talaga. I mean, wala na, hindi mo na kailangang itempt. Kasi amin ka ni. Close na tayo, tight na tayo. Sayang effort dyan, marami pa dyan, meron pa dyan isang Christian na mas mainit na dapat itempt. So huwag natin ubusan ng resources yan, kasi atin na yan. So mga kapatid, check natin mabuti this past few days, past few weeks, Lord. Teka lang, attempt ba ako? Naak ba ako to influence to disobey you? In what sense, Lord? Or parang hindi ako na-tempt ah. Naku! Kailangan ito, oy, natatempt ako. Merong langaw, di ba? Ang temptation kasi, para mas mag-gets pa natin na mabuti, di ba? Para rin kasi natin yung temptation, akala kasi natin lagi, yun nga yung papunta sa lust. Parang, di ba may pakatapan, tukso, layuan mo ako, kay rami ng, di ba? Akala natin lagi, dahil sa kanta na yon, ang temptation lagi yung patukso, palast. Pero hindi, kapatid. Para natin mabuti, ang temptation, ito yung isang bagay na nililit tayo palayo dun sa what is good. Kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo, pwede ka nilalayo kanya sa love, sa life giver, sa kung ano yung truth na dapat hinahawakan mo. Pero dahil tinatempt tayo, nililid tayo ng kaaway, papalayo sa mga bagay na yun. Para hindi mo maintindihan kung ano ba yung totoo, kung ano ba yung love, at sa mismong life giver. Ang pinaka-obvious sa temptation, mga kapatid, hindi lang siya lust, pwede ding you are led to become greedier. Na minsan, na you are attempted na gawin mo yung isang bagay para maging makalamang ka. Ay, medyo malaki-laki ang nakakuha ng pera. Dapat ako din, mas malaki pera ko. Diba? Yung sabi nga ng iba, yung mga politicians, natatawa nga ako sa ganyan eh. Ang ganyan kwento sa pagiging greedier. May dalawang politicians na nagkwentuhan. Hindi ko sure kung Pilipinas to, tsaka ibang bansa. Sabi nung isang kapwa niya politicians, sabi niya doon sa friend niya, ibang bansa sila. Sabi, pre, di naman itong nakikita mo yung tulay na yan. Sabi niya ganun, 10% ako dyan. Tapos sabi naman, ato pre, nakita mo itong building na to? 10% ako dyan. Eh, syempre, ewan ko, na-tempt siya na mas maging greedier. Eh, punta ka sa bansa ako. Pwede pumunta. Pre, nakikita mo na yung magandang kalsada na yan? Sabi nung politicians, saan? 100%. Diba? Nakikita mo yung tulay, men, yung tulay. Sabi nang, parang walang tulay. 100%. Diba? Minsan, we are tempted to do the things, hindi lang siya lust, but became greedier. Diba? Minsan naman dyan, anger. Yan yung pinaka-obvious. Yung-tempt kang magalit. Sipin mo, kagaya kanina. Sarap ng tulog ko kanina. Sarap. Kasi syempre, pagod ka eh. Tapos biglang, ewan ko na rin pastor yun, may nag-dribble sa taas dito. Nasa baba kami. Tignan mo yung bawat dribble mo ng bola, parang bag. Diba parang, teka lang, ano nangyayari? Meron bang construction sa third floor, second floor? Diba? Pero kung na-tempt tayo, tinatempt tayo ng kaaway na magalit. Hindi, teka lang, hindi ako pwede magalit kasi mag-speak ako later. Alam mo yon? Yun yung pinaka-obvious. Sa mga nanay, minsan good morning pa lang. Good morning pa lang, hindi lang nagising agad ng maaga ang anak mo. Nakatatlong gising ka na. Diba? Minsan, nakaka-tempt magalit. Tinatempt ka ng magalit ka. Tatlong gising ka na, hindi pa rin gumigising. Yan pa magagalit sa'yo mamaya. Diba? Minsan naman, you are tempted to do drugs. Vices. Addictions. Yun yung mga obvious. Na alam mo, kitang-kita mo agad na merong resulta. Kapag hindi mo nagawa. Last, yan mga basic. Pero meron naman tayong tatawag na not so obvious na temptations. Ano yun, kuya? Minsan, hindi mo naman malayon yung are tempted to think negatively. Unti-unti, naiisip mo, parang hindi ata ito kalooban ng Diyos. Minsan naman, unti-unti, parang praise and worship, minsan, nakukorek ako dyan eh. Minsan naman praise and worship, instead of magtaas ka ng kamay, naiisip mo, parang mali yung tono ng isang backup.
Diba? O, unti-unti ka na nun. Parang mali yung bigay ng bass. Parang yung drums, dapat napapasimbals dito pero parang mali. Mabilis na masyado. Hindi mo alam, attempt ka ng paunti-unti na yung naging criticism ka na masyado. Na minsan naman, hindi mo namamalayan, attempt unti-unti, you are nadi-discouraged na. Hindi mo namamalayan na sa mga bawat bagay na ginagawa. Kasi ang discouragement, hindi naman yan. Basta-basta agad nakukuha mo eh. Discourage agad, hindi. Unti-unti yan. Hindi mo kaya. Hindi ka papasa. Sigurado ako dyan. Defense mo, alanganin yan. Pero gagawin mo pa yung best mo. Hindi, kaya ko to. Tapos bilang, ano ka na sa point ng buhay mo, hindi ko talaga to kaya. Diba? Minsan, papasok ko dyan yung doubts, self-pity sa life natin. Kasi alam nyo, ang temptation, meron niyang characteristics. Hindi yan basta-basta nakikita mo siya as temptation. Kasi aminin natin mabuti, kung alam mo na tempt ka, kung alam mo tinatempt ka na gumawa ng mali, sa iyong palagi susunod ka. Kung alam mong malinaw sa mata niya, sa forehead niya, nakalagay temptation ako, at ito yung gusto kong gawin mo. Ilit kita dito. Kasi ang temptation, parang yung maliit na cockroach. Actually, ibig sabihin yung iba dyan, parang cockroach mo na yan, na yung tipong wala kang ginagawa, si cellphone ka, nanonood ka ng TikTok, nanonood ka ng, ito, favorite ko to nanonood ka ng salamin. Ay, kinig ka ng mga ganun. Biglang minilipad na ipis sa harapan mo. Nung tipong matataranta ka. Nung tipong nanay mo, Ano nangyari sa'yo? Ganun ang temptation. Hindi mo namamalayan. Natatempt ka na pala. Nagugulat ka na lang. Diba? At minsan naman meron naman yung temptation na sobrang laki talaga niya, na talagang kuhang-kuha niya talaga agad yung kalooban mo. Sa mga nagdadrive dito. Minsan naman, pagising mo sa umaga, hindi mo naman talaga gustuhin mabad trip sa mga kasabay mo mag-drive Pero minsan talaga, meron lang motor na pasaway, sisingit sa kanan mo, sisingit sa kaliwa mo. Minsan napapano ka na, bad trip naman tong na to. Itong motor na to. Maya-maya, biglang may jeep, nakakat. Ano ba to? Diba? Maya-maya, biglang entakal mo na nagdadrive isang oras na. To the point na wala ka nang mukhang bibig, kung hindi puro nakakabwisit naman tong driver na to. Napakamote! Pag nabangga, ano mo yun? Sino nakaka-relate sa mga nagdadrive? Di ba? Na nakaka-attempt ka ng magalit. Na kasi isipin mo, baka siguro nag-jebs lang siya, kaya nagmamadali. Ganun ang temptation. And you are leading something na papalayo doon sa what is good. Yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Diba? At alam mo, manipid dito kapatid, para mas mag-gets natin mabuti. Nakakarating po ba ako? Nakakarating ako Amen? Umalapit dito ang temptation, para sa lahat sa atin, ang temptation, or ang kaaway na natatempt sa atin, alam na yung paano kayo titrigger. Sabi nga nila, hindi lang Diyos ang may kilala sa'yo, pati rin ang kaaway. Lagi ka nang inoobserbahan. Lagi siya nakabantay sa'yo. At ang kaaway, pag inaral mo itong mabuti, sinusugod ka ng kaaway sa panahong hindi mo inaasahan. Kasi pag malakas ka, hindi ka naman tutoksahin ng kaaway. Kapag punong-puno ka ng life class, you're excited to life class. Di ba? Gusto mo mag-life class. Siyempre, hindi ka aanahin ng kaaway niyan. Gusto mo mag-devotion, hindi ka aanahin ng kaaway niyan. Pero kapag dumating ka sa point ng buhay mo na napasarap ka sa kama, parang wag na kaya muna ako mag-life class. Wag muna ako mag-church. Sa panahong nanghihina ka, sa panahong kailangan mo ng lakas, doon siya papasok sa buhay mo. Oops! Teka, kaya ko itong i-trigger. Doon ang temptation. Hindi siya basta-basta malaking-malaki na, hindi siya yung tipong obvious na obvious. Kumbaga, nasa pintuan siya ng buhay mo ngayon at nasilip. Minsan nakatok. Nasilip yan. Kailangan ko itong tutoksohin to si kapatid. Kailan kaya? Kailangan ko kaya siya tutoksohin magalit. Sumama ang loob. Kailangan ko kaya siya itutoksohin na mag-self-doubt. Mawala ng tiwala sa sarili. Kailan kaya?
Pero ang maganda rito, when I studied the Word of God, Matthew 4 verse 11, tinuruan tayo ng Diyos kung paano lumabas sa temptation. Hindi ito yung basta-basta na laban lang. Tinuruan tayo ng idea ng Lord, ganito mo pwedeng labanan ang temptation. Kasi sabi ko nga sa inyo, alam niya ang triggers. Alam niya kung paano ka galitin. Yan ganun. Alam niya kung paano ka magkaroon ng lust. Alam niya kung paano ka ma-discourage. The number one, how can we fight the temptation? Yan. Huwag kang maniwala sa devil's lie. Pag binasa mo yung verse 3, basahin natin yung break tayo sa verse 3. Meron dyan, no? Yeah, so verse 3. Sinabi dito ng kaaway, and the tempter came and to see him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Kung tutusin namang mabuti, actually, basahin ko na lahat. If you are sa number 2, sa verse 16, kasi 3 beses siyang tinempt. Panghawakan niya, tandaan niyo yan 3 times siyang tinempt. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up. Let's just strike your foot against a stone. Verse 9, all this I will give you if you fall down and worship me. Ang kaaway, pag tinatempt ka niyan, hindi yan one time. Tignan mo dito. Sabi nga sa ibang scholars, 40 days siyang tinatempt. Pero ang pinakita lang, dito 3 times. Pero kapatid, 3 times. 3 times siyang tinempt. Alam mo, buti ba ang kaaway consistent? Na gusto kang mapalayo sa good. Yung kaaway, consistent siyang dapat lumayo to kay Jesus. Dapat lumayo to sa purpose niya in life. Consistent siyang ganun ang goal niya sa'yo. Samantalang tayo, diba? Konting kembot lang. Kasi sipin mo kapatid, kung halimbawa ang kaaway, sinabi dito, if you are the Son of God, command these stones to come, maging tinapay. Yung bato maging tinapay. Tapos sinabi, di ba, pag nung panahon na part, sinabi ka Jesus Christ, it is written, hindi nabubuhay ang tinapay sa ang tao sa tinapay lang. Tapos sabi ng kaaway, ay, oo nga, no? Okay, sige, alis na ako. Sana wala, tapos na. Eh, problema, hindi. Hindi to natapos. Ay, hindi ko nakuha. Hindi ko nakuha sa tinapay. Try natin iba naman. Test natin yung power. Kasi okay na tayo sa human nature eh. Parang, ano mo yung gano'n? Ano ba pag inindan mong mabuti, pag himay-himay pa natin to, malalim pa yan eh. Pero, saka na lang, sa next preaching ko na lang ulit. Pero, sige mo, una kang tinempt sa pangangailangan mo physically. Ay, gutom na to. 40 days na. Tama? Amen? 40 days na siya. Gutom na to. Kapag gutom ka, ano ang pinakauna mong hinahanap? Pagkain. Siyempre, mahina. Ay, mahina to. Mahina. Mahina na to. So, tuksoin ko to ng pagkain. Sige nga, Jesus. Sige nga. Kung talagang ano ka, Diyos ka, di ba? Diyos ka. Alam kong gutom ka na. Expound na lang natin. Malakapangyarihan ka. Sige nga, itong batong tago, itong tinapay. Siyempre, parang, mali ba? I mean, gutom ka naman talaga eh. Diba? Gutom ka naman talaga. 40 days ka daw hindi kumakain. 40 days na siyang hindi kumakain. Gutom na siya. O nga, no, parang hindi naman talagang mali na gawin kong tinapay itong bato. Pero ang problema, hindi yun yung gustong sabihin ng Diyos that time. Kasi alam niya, tinatempt siya ng kaaway. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay man lang kung sa salita ng Diyos. Sabi ni Satan, ay, sablay, hindi ko magat. Pero hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Eh, sa ibang church, sa ganong temptation pa lang, sumuko na. Ayun nga, no, Lord, tama naman. Tama, Lord. Gutom na ako eh. Gawin mo itong tinapay. Sa ibang church, sumusuko na. Pati LCC, tsaka si Lord, hindi agad sumusuko sa unang temptation. Amen ba? Di ba, hindi tayo sumusuko agad sa unang temptation pa lang. Hindi tayo susuko. May Jesus Christ tayo sa heart eh. Amen? Sabi, ay, hindi sumuko ang taga-LCC. Isa pa. May pangalawang temptation pa siya. Sabi niya, sige nga ako talagang sige nga, alam ko, iniligtas ka ng mga angel. Talon ka ha, talon.
Oh, bakit kapatid? Hindi ka ba naniniwala kaya iligtas ng Diyos? Sino dito naniniwala hindi siya kayang iligtas ng Diyos? Wala namang mali sa sinabi ni Satan. Tama, di ba? Pero alam niyo yun? Walang mali sa sinabi niya, pero hindi yun yung sinabi, hindi yung sagot ng Diyos sa kanya. Sagot sa kanya ng Diyos, hindi mo pwedeng i-test ang Diyos. Di ba? Parang, uy, o nga, no? Alam mo yung malapit doon, hindi naman sa hindi niya alam ng kaaway na hindi pwedeng i-test ang Diyos. Pero dahil alam lang ng Jesus Christ yung Word of God itself. Hindi siya naniniwala sa lies ng kaaway. Ang problema, siyempre si Jesus Christ yan eh. Hindi na naman siya natukso. Sabi niya, hindi na naman natukso. Mali, hindi na naman. Kulang. Siyempre, ganun din tayo, sisi. Dito tayo nakukuha sa pangalawa. Consistent tayo eh. Diba? Bibigay tayo. May pumangatlo. Sino ba yun? Huwag ka na masahin kasi alam niyo naman yun eh. Now, worship the Lord your God. Pwede tayo doon. Ang gusto ko pang hawakan dito, kapatid, na ang kaaway, consistent tayong tinetempt niyan. Hindi isang beses lang. Kapag kumagat ka sa isa, ang pagka napatong mo yan yung isa, may isa pa yan. May isa pa yan. At minsan yan, iba't ibang tricks pa yan. Diba? Alam mo ito yung malupit dito. Isang example ng malupit dito. Sino dito nakakilala kay Eva? Adam and Eve. Actually, hindi ko alam kung nailagay ko dyan. Pero tingnan natin dito. Panasan natin yung chapter 3. Ito yung conversation nila ni Eva tsaka ng Ahas. Actually, nung nag-Bible school ako, akala ko nung una, ang pinaka naging kasalanan talaga ng kaaway, ang pinaka kasalanan ni Eva is parang disobedience. Pero alam mo, nung inaral kong mabuti to, alam mo to, basahin ko ha. Genesis 3:6 na to. Ito na yung tulong ko siya. Sabi niya dito, God said, pwede mong kainin kahit ano. Once. Sabi niya, hindi. Hindi na sabi ng Lord. Sabi pa dito ng kaaway. Sabi pa dito ng kaaway. Pero pag kinain mo yan, pangalawa, makakaroon ka ng wisdom. Magiging matalino ka. At alam mo, pagbasa natin yung Genesis 3 chapter 3 verses 4-6. Sabi dito, 4-6, But the snake said, But the snake said to the woman, No, you will not die. God knows that when you eat the fruit from the tree, you will learn about good and evil, and then you will be like God. Sabi ni Eva, the woman could see that tree was beautiful. Beautiful. Mukhang natutoksan ng kaaway. Tapos malupit dito, and the fruit looked good to eat. At ang pinakamalapit sa sinabi pa ni Eva, she was also like the idea that it could make her wise. So, ibig sabihin, nung tinutokso siya nung kaaway ni Satan, ito unang-una, sabi nung kaaway sa kanya, Eva, sabi ng Diyos, pwede mong kainin lahat. Hindi pwede lahat. Bawal yan. Ayaw lang ng Diyos na maging matalino ka. Ayaw lang niyang pero ayaw lang niya, gusto niya, pag kinain mo yan, magiging matalino ka. Magiging like Christ ka. Magiging like God ka. Ngayon, nung nakita ni Eva, ang ganda ng fruit. At oo nga, no? Baka magiging matalino ako, kagaya ng Diyos. Nandeceive siya ng kaaway. Kinagat. Sarap. Yum. The list go on. Temptation. Ang kaaway, hindi yan susuko. Ano ako mas malapit ka sa Diyos? Mapalayo ka sa Kanya. Aminin natin. Meron tayong mga present examples dito. Na para tayo ma-deceive sa kaaway. Sino dito nakaili sa networking? Hindi na natin ng mga networking. Ako, nasubukan ako, matanda ko ng networking. In-invite ako ng tropa ko noon. Sabi niya, pre, samahan mo ako punta tayong Green Hills. Ano man sa kanya ganun. Bakit, pre? Kapag lang akong cellphone. Maya-maya, konting kembot lang. Pagliko ko doon, nandun na pala yung isang networking. Ayoko na bagitin yung pangalan kasi
naka-record tayo, baka sabihin naninira ako eh. Diba? Tapos, di ngayon, pagpunta mo doon, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Di ngayon, ikaw nagugulat ka, ano meron? Nagpag may 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon na. Oh, edi ngayon, parang, ano eh, teka, pera. Oh, syempre, estudyante ako noon, college. Kasi, pamantasan ng lusod ng Pasig, hindi ka naman ganun kayaman. Hindi tayo ganun kayaman, hindi tayo ganun ka-well-off. Yung tipong 2,000 lang ang ano ko noon per sem, may kickback pa ako noon. Diba? Ganun, 2,000 lang ang audition ko noon per sem, pero may kickback pa ako noon eh. Ay, hindi si Pastor. Nalalaman niya noon na kaya kung isang araw lang magklase, pero ginagawa ko 2 days para may 2 araw pa akong baon, di ba? Kasi hindi naman kami mayaman. Paano gusto mo kasi talaga magkapera? So ngayon, oy, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Woo! Parang I love equipment training lang, no? Hindi ngayon, parang, hindi mag-speak tayo ngayon. Ang mag-speak na ngayon, meron natin mag-i-encourage ang ating upline na si brother hindi ngayon, punta-punta na. Tapos sakto-sakto ngayon, nalabasan ka ng pera. Sakto-sakto, galing lang ako sa bangko. Ganun siya. Paglabas ngayon, tigbe-20. Pero hindi ko naisip yun nun. Kasi nagdepende sila, ganito yung nagawa ko. Konting connect nyo lang. 500 na yan. Ilan ba ang kaibigan ninyo? Tapos aanuhin ka pa nung kaaway. Sasabihin pa sa'yo, kung halimbawa bang bibigyan ko kayo ng coaching ngayon na halagang 7-8. Gaganon ka ngayon. Gagawin mo ba ng paraan para magkaroon ka ng 7-8? Gagawin mo paraan. Oo nga, no? Kasi kung gusto mong magkaroon ka talaga ng something, ay makapalit ng 7-8 lang, coaching na. Di nga na mapaisip ka, oo nga, no? Ganon din dito. Ganon sila. Sa 7-8 mo lang, magkakano ka ng pagkakataon ka ng magkapera. At ang malapit pa doon mga kapatid, may products ka pang ibibenta. Hindi ako ngayon parang, ayaw nga na hindi na ako talo, hindi na ako lugi. Tapos bigla magka-testimony, magka-testimony pa talaga. At ang kapatid na to natin, dahil itong security guard. Actually, hanggang ngayon pa rin naman. Pero ang ginawa niya, sinangla niya yung ATM niya. Para lang magkaroon ng 7-8. Tapos, pero ngayon, di ba, gano'n siya. Oo, ngayon, ganon. Magkaroon na, nakita mo, kumikita na ako ng 100,000. Kasi ito naman, estudyante to, nagbenta to ng cellphone. Kinuha ang laptop ng tatay at nanay. Parang 7-8. Di ganyan, ikaw, nga no, 7-8. O ikaw, ano pang inaantay mo? Aminin natin. Sa mga natatrabaho dito, kung meron kayong opportunity kumita ng pera, hindi nyo ba i-grab? Ang sarap kagatin. So ngayon ako, hindi kinausap po ngayon nag-invite sa akin. Ano meron ka ngayon dyan? Meron ako ditong cellphone. Sige, kaso kulang yan. Ano pwede mong gawin? Ngayon, hindi ginawa ko ng cellphone. Tapos sinangla ko yung cellphone ko sa kanila, babalikan ko na lang. Pag may kulang, padagdagan ko. Ngayon, isip ako, ano ko ang 7-8? Hindi naman madali ang buhay namin. Hindi madali. Ngayon, dumating ako sa point ng life ko na parang feeling ko, ito, true to life to. Parang may sing-sing si mama sa kwarto. Parang feeling ko may hikaw siya. Kunin ko kaya para isangla ko. Kasi sabi naman sa akin, pwede kong ibenta eh. Kapag kumita na ako, dahil sangla lang naman, pwede mong ulit kunin. Tama? Pawn shop. Oo nga, no? Hindi nga. Kung nakuha mo na ngayon, tas utang din ako. Pero ang malapit doon, salamat sa buhay ninyong mga nananalangin sa amin. Thank you sa life nyo, guys. I-appreciate talaga namin every day na you are praying for our family. Hindi siya natuloy. Pero sobrang hiyang-hiya ako kasi why? Kasi yung cellphone ko nandun. Hindi ko na mabawi. So ngayon, paano ko sasabihin sa tatay ko, sa nanay ko noon, magkakabibigyan ng cellphone noon, hindi naman ganun kadaling kumuha ng cellphone. Pero sabi ko, Lord, wala eh. Natempa ko sa 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Woo! Natempa ko eh, sa pera. Natempa ko. Kamali. Ang consequences. Ano pa ba? Relasyon. Diba? Sa relasyon, kailan ba naging maling magmahal? Sabi nga nyo, diba? Kailan ba naging magmahal? Kailan naging mali?
Sabi nga nila, kapag sa exam mo daw, tapos na klase, no? Sa exam mo daw, kapag hindi mo alam ang sagot sa fill in the blanks, lagay mo lang magmahal. Oo. Tapos kasi pag binila ng teacher, bakit ma'am? Kailan naging mali magmahal? Hindi ano na. Tama na yun. Diba? Ang problema, pag nagmamahal ka na, ang akala mo, diba, mamahal ka na, tapos sasabihin sa'yo ng mahal mo. Akala ko ba mahal mo ko? At hindi mo kayang ibigay sa akin lahat. Sounds familiar? Akala ko mahal mo ko ah. Anong kaya mong patunayin mo sa akin kung talagang mahal mo ko? Hindi naman mali talaga magmahal. At oo, mahal talaga kita. Hindi ngayon, patay na. Lagot. Tatago-tago na ngayon sa dilim. Kasi nagmamahalan kayo eh. Na-tempt na. Ganon yung kaaway. Diba? Mga mabubalaklak, di ba? Alam mo, nakakatuwa. Alam mo, minsan self-pity. Unti-unti, binibigyan ka ng Diyos. Binibigyan ka ng kaaway. Na para magsaroon ka ng self-pity ka, hindi mo kaya yan. Alam mo, hindi mo deserve. Tingnan mo yung mga classmates mo nung college. Lahat sila ngayon, sumasahod na ng 6 digits. Some of them, maganda na ang trabaho. Some of them, sa mga tropa mo nung mga unang panahon. Minsan yung mga matatanda dito, sorry for the term ha, pero minsan ayaw nyo umutan sa mga reunions, kung may mga reunions ng mga high school tsaka mga colleges friends nyo. Kasi minsan, hindi talaga nila kayo gustong makita. Gusto lang nilang makita, parang tingin nyo, kung husgahan nila kayo kung ano na narating mo sa buhay. Diba? Ngayon, mapaisip mo, di ba? Mapaisip mo kayo, di na ko hatin. Di na ko hatin. Kasi ganoon lang naman ang ano nila sa akin eh. Self-pity ka na ngayon, pati hatin ka pa dyan. Ano ba narating mo na? Hindi ngayon, parang ini-entertain mo na. Di ba? Hindi mo malaman ngayon, dating ng panahon ngayon, hindi mo na makita, Lord, nandun na lang ba talaga ako? Anger, procrastination. Di ba? Ito pinaka-basic, ito pinaka-masarap, ito yung pinaka-common sa lahat ngayon. Lately. Sino dito nakarinig na devil's lie? Ito, ako aminin ko, dumating ako sa gantong point ng life ko. Pero meron kang sa buhay natin na minsan narinig nyo na, ano ko ba? Follow your heart. Sundin mo yung puso mo. Walang ibang susunod sa puso. Dapat sundin mo kung saan ka magiging masaya. Kung ano nararamdaman mo, i-follow mo yung heart mo. Sounds good, no? Ano ba sabi ng puso mo? Mahal ko siya eh. Ang sabi ng puso mo, gawin ko to. Ang sabi ng puso mo, siya daw para sa akin. Walang problema dyan. Basta sabi ng puso mo, gawin mo. Follow your heart. Eh, ang problema, ang sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Diba? Above all things. Fuck. Pero ngayon sa mundong to, sa mga social media, aminin nyo. Diba? Na lagi nyo nang nilalagay. Follow your heart. Kasi sarap naman talaga mag-follow ng heart. Meron pa nga dyang, ato pa, yung sa ko pang native ko lang, trust yourself. Kaya mo yan. Tiwala lang sa sarili mo. Gagawa mo lahat yan. Magtiwala ka. Walang ibang na magtitiwala sa sarili mo kung hindi ikaw lang. Magtiwala ka na. Sounds good? Sounds pleasing sa tenga. Good sa heart. Pero pag binasa mo ang 2 Corinthians 1:9, refrain. Actually, marami pa ito. May Jeremiah pa din tayo. May ano pa ito. May Proverbs ito. Proverbs 28 saka 26. And 2 Corinthians 1:8-9. Sabi dito, those who trust in themselves are fools. Patay. Kasi sabi ng Lord, hindi naman sinabi ng Lord sa Proverbs na trust in yourself and trust in the Lord. Ano bang sabi ng sa Bible? Trust in the Lord and lead none on your own understanding. Pero ano sasabi ngayon ng mundo? Tiwala ka lang sa sarili mo. Sarap, no? Pakita niyo yun? Amen po ba? Kaya, alam mo, ang kahawa, double time yan.
He will impart things sa'yo na sounds appealing and sounds good para ma-deceive ka. At ang malupit doon, hindi lang yan one time. Consistent yan. Diba? Batid. Huwag tayong maniwala sa devil's lie. Madami yan. Madami yan. Ako na, dumating ako sa ganong point ng life ko talaga. Na minsan, oo nga, follow my heart. Pero as we dig closer kay Lord, hindi. Part pala to ng devil's scheme. Diba? Kaya nga minsan, actually aminin ka natin minsan, na social media, ang isa sa pinaka, talaga ng app talaga na nagbibigay talaga ng sa atin. Para mag-tempt tayo. Pero punta tayo dyan mamaya. Di ba? Batid. Wow. O tayo makinig sa devil's lie. Napakarami niyan. Di ba? Pero kuya paano pa dapat talaga? Kasi ang hirap makinig. Ang hirap hindi makinig pala. Kasi everywhere is everywhere. Di ba? Everywhere is everywhere. Parang alam niyo ba yun? Papunta ka dito, hindi mo namamalayan. Ito na. Unti-unti ka na, may babasa ka, may problema ka. Ito sasabihin sa iyo na ngayon. Mababasa mo sa Facebook, sa Twitter. Then the number 2, how do we fight our temptations? The number 2, we should run from it. Kagaya ng ginawa ni Joseph tong panahon sa asawa ni Potiphar. Sa Genesis 39. You can read it na lang po. Basta namin mong run from it, kapatid. Hindi ito yung tipo, hindi lang lahat ng tatakbo ka talaga. Lalayo ka talaga. Kasi sa panahon noon ni Joseph, andyan yung tuktusahan naman niya, Joseph! So physically tumakbo siya. Sa atin ba ganun din? Kapatid, medyo ganun din. When we run, we should try to change our surroundings. Change your surroundings when we run. We should remove ourselves from the temptation itself. For example, titempt ka, kailangan mo ng pera. Tulad ka na kailangan mo ng pera. Parang may pan-tuition ng anak. O kaya, pan-tuition ko. O kaya, pan-date namin ni Bebe. And ngayon, napanood ka ng TikTok. O kaya ng Facebook. Basta sa Facebook, ang ganda-ganda ng vlog, maya-maya biglang lalabas na, pag nasugal ka, parang deposit ka dito, deposit ka dito, mananalo ka ng ganito. Actually, ganito lang yan eh. Pag kinalik, iwasan mo lang yung bomba 3 beses. At pag iwasan mo yung bomba, pakiklik-klik mo lang yan, kumikita ka agad ng pera. Alam na alam. Ay, madali lang pala. Actually, may nakakwentuhan pa ako. Sasabi sa nila, oo nga, kasi si tropa pala, ganun din yung ginawa niya. Nag 1x bet lang siya. Sorry, na-drop ko tuloy. Sorry, na-drop ko tuloy. Sorry. Diba? Hindi, okay lang. Bakit? Stand tayo sa faith natin. Diba? Minsan may color game pa yan. Tong-its. Kikita ka ng totoong pera. Dideposit ka lang ng ilang libo. 500 lang, 100 lang. Pwede na yan. Kailangan mo ng pera. Parang well-trained ka sa tong-its pala nung kabataan mo. Parang late lang. Parang ang lakas ng luck ko Parang kaya ko sa color game. Bubulungan ka pa na, wala tong talo. So ngayon, nakikita mo ngayon sa Facebook, parang kaya ko to. Kakagat ka ngayon. Pero hindi kasi yun gano'n. Pag sa'yo run from it, change your surrounding, alis ka na. Teka, matutokso ko dito. Tinatap ako ng kaaway para gumawa ng mali. Alis. Scroll ka ulit ng iba. Ang kaaway malupit. Pag noon mo na isang vlog, may ganun ulit. Diba? Hindi nga pwede magsugal. Biglang meron ka ng fan mo na vlogger, biglang may ganun ulit. Change your surrounding. Mag-Candy Crush ka na lang. Nakakarating po ako. Change your surroundings. Alam mo na kang tinatempt ka sa isang bagay na mali. Sa mga lustful things. Yung bigla may lumalabas na pop-up. Ang mga sumisexy, yung mga kumikending-kending naman kung ano-ano. Kailangan mo ng pagmamahal. Masata naman ng kending.
Change your atmosphere. Change your surroundings. Layo ka. Takbo ka. Huwag mong tambayan. Huwag mong isipin na, hindi, kaya ko ito, mapatagumpayan. Malakas ako. Diba? Kasi alam mo ang kaaway, hindi ka tutuksohin niyang mag-betting kung alam naman niyang wala kang pera. Kasi alam mo, kaya nanonood ka ng betting. Kasi ganun ang kaaway, alam kasi niya, kilala ka niya eh. Wala naman ng Gcash mo, wala ka naman talagang pera. O di kahit manonood ka ng betting, wala kang magagawa. Eh ang kaaway, hindi ganun din nakilala, hindi naman kasi yun ang kalahanaan mo. Hanapin ng ibang ngayong paraan, paano ka matatempt? Hindi mo mamalayan ngayon. Run from it. Takbo. Change your surroundings. Ang isa pang bagay pa na na pwede nating gawin pa para makarun from it, cut off triggers. Kasi ang kaaway, ang temptation, hindi naman yan kusang lumalabas. Na tipong hindi mo inaasahan. May triggers yan. Actually, sabi nga dapat you should know kung saan ka mahina. Alamin mo kung saan ka natutukso. Alam mo kung saan ka pinakamahina. Alam mo kung saan ka weak. Sa mga panahon, alam mong weak ka doon, putulin mo yung mga triggers na yon. Ako, karamihan naman lalaki dito, some of us. Hindi, ako na lang. Sample ko naman, di ba? Minsan, last, iba talaga. Mga lalakihan, last, di ba? Pero kung alam mo, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wag mo nang sabihin na, hindi, nalabanan ko yan. Kasi sa panahon, atake nga ang kaaway sa panahon hindi mo inaasahan. So when we say cut off triggers, uninstall mo. Layo ka. Putulin mo yung triggers. Huwag mong hayaan na, tipong, isang click lang andyan na, mag-attempt ka na. Cut from it, layo ka. Kaya nga minsan, alam mo, ito yung sasabi ko kanina. Ang social media, ito yung isa sa pinaka-contributing factors ng ating anxiety at depressions. Alam nyo ba yun? When we research nyo siya, social media is the number one, hindi naman number one, but one of the factors na contributing for anxiety and depressions. Why? Kasi konting kibot mo lang, kitang-kita mo na agad. Dati, nagbabike lang ako. Ngayon, nakakotse na ako. Di ngayon, hala, mas bata pa siya sa akin. Nantinda lang ng kangkong. Yumaman na. O eto, tinggaling-tinggaling pa ng tamp. Ganong kampay-kampay pa. Ano na nangyari sa akin? Minsan, yung anger mo, makikita mo na parang, makikita mo yung balita. Makikita mo, sabi, ang bigas daw, magiging yung 10,000 ni wala pa. Di ba? So, kasi alam mo kayo, kapatid, kapag nating mabuti. Kaya, siguro, based sa study lang naman to, or pag-aaral, saka sa kwentuhan na din. Kaya, number one trigger ang anxiety at depressions, kasi, ang sa social media, kasi napakadali ngayong makuha ng information lahat. Pag even galit ka, post mo sa Twitter, post mo sa Threads, di ba? Post mo sa Facebook, pag galit ka. Samantalang nung unang panahon, ng panahon din na Pastor Y, pag hindi nag-reply yung bebe mo, o kaya parang ang tagal mag-reply nito, o kaya galit nakatampuhan kayo. Ay, galit, nabasa mo yung sulat. Naku, parang may kabit to. O kaya anything, susulat kang ganon, nakatampo ka ngayon. Dear natatampo ako sa'yo. Kasi ganyan, kasi ganito. Susulat mo, ang haba-haba, 2 pages ka. 2 pages na yon. Tapos ngayon, pupunta ka ngayon sa post office. Diba? Pagpunta mo ka sa post office, bago mo ibigay, teka, parang, kaya pala siya gano'n. Naintindihan ko na siya ngayon. Baka so hindi mo na kayo tutuloy. Pupunitin mo na lang ngayon. Diba? Tapos biglang, minsan, meron pa kaya, ang haba-haba ng mga bagay na susama ng loob mo, nilalabas mo lahat. Tapos pagbasa ngayon, biglang na-late lang pala yung delivery ng letter. Na-late lang pala. Pilas ulit. Kasi minsan, hindi tayo nakakaroon ng time to think. Pero ang problema, sabi ng kaaway kasi sa atin, unti-unti tayong tinattempt, hindi namang maling mag-share ng opinion mo. Hindi mali. Karapatan mo yan. Karapatan mo mag-share. Ngayon, dahil nag-share ka na,
Na-realize mo, ay teka, mali pala ako. Eh dahil mataas ang pride mo, wag mong tanggapin na mali ka. Tama ka pa rin. Nanindigan ka ngayon. Wala na. Kaya ako, aminin nyo, unti-unti. Diba? Unti-unti. Dapat alisin natin yung mga bagay na nakapag sa atin sa social media. Ay, yung mga bagay na tayo ng social media or anything. Alis tayo doon. Cut off the triggers. Huwag mong hayaan na mas marami pa yung time mong mag-TikTok, Facebook, Instagram, or anything na ginagawa mo kaysa magbasa ng Bible, kaysa mag-pray. Doon matataka tayo. Why? Bakit punong-puno ng problema yung buhay ko? Bakit kaya parang kabigat ba nararamdaman ko? Eh bakit kapatid? Ilang minuto kang nag-pray, sa ilang minuto ka nag-TikTok, saka nag-YouTube. Yung tipong nakakatatlong episode ka ng ganito. Sa Netflix, 3 episode, 3 hours. Pero kapag magbasa ka ng Bible, 5 minutes. Tapos sasabihin natin, ang dami kong problema, I'm so depressed. I mean, siguro sasabihin ng iba, hindi lang ganon. Totoo ako sinabi ni Pastor Jig, pero ako naniniwala din ako doon. Nung panahon na may problema ako, lumapit ka kay Pastor. Nagbasa ka ng Bible. Pastor, problema ako. Ito po yung sitwasyon ko ngayon. Ano pwede kong gawin? Sabi ni Pastor, cut off triggers. Tigil mo. Layo ka. Distansya ka. Eh, may nabasa ka sa Facebook. Follow your heart. Tama. Tapos binasa mo yung mga comments. Ang dami na support. Follow your heart. Sige, follow my heart. Hindi nandun ka pa rin. Tuloy-tuloy pa lang din. Biglangan, nag-obey, hindi. Kasi nag-follow ng heart eh. Bumaba pa rin yung Lord, puno ako ng problema. You are still praying. You are still, Lord. Basa ng Bible. Lapit ka ulit kay Pastor. Saka sa leader mo na ngayon, Pastor. Ito yung problema ko. Hindi pa rin siya nawawala. Anong gagawin ko, Lord? Anong gagawin ko, Pastor? Nag-devotion naman ako. Nagbabasa ako ng Bible. Sabi na Pastor, kapatid, cut off triggers. Bitawan mo. Lumayo ka. Eh sabi ng, nabasa mo ulit sa TikTok ulit, patawag sa mag-pray, trust yourself. Din ngayon, ano na nangyari? Wala na. Eh kung sa simula pa lang sa nung una na tinatempt tayo ng kaaway, lumapit tayo kay Pastor, sabi ni Pastor, cut off triggers. Bitawan mo. Huwag mong ilaban, huwag mong ipilit. Hindi nga siya ang kalooban. Kasi pag nag-pray tayo minsan, Lord, kung hindi man siya para sa akin, pwede bang siya na lang? Lord, nakakapag-antay naman kami ng tamang panahon. Habang magkasama kami. Lord, kailangan ko ng pera. Baka i-bless mo ako sa loto. Kasi 900 million na. Lord, magtatights ako pag nanalo ako sa loto. 1x bet, Lord. Pag nanalo ako. Sarap, no? Sarap pakinggan. Pero sabi ng Lord, run from it. Alis ka. Layo ka. Putulin mo yung triggers. Putulin natin yung triggers. Sa office mates mo na parang palamura. Hindi naman sinasabi ng, ngayon, meron akong ganong office mate. Pagpasok niya sa amin, GIP siya. Ay, alam niyo ba yun? Sorry. GIP siya. Basta parang internship program yun ng Dole. So, fresh grad siya, siya ng work. So, in-absorb mo na, tinulungan siya ng Dole. Naging sa amin siya. So, hindi siya palamura. So, ngayon, dahil natambang nandun siya sa kasama niya na laging palamura siya, minsan kami na nagugulat sa kanya ngayon, mura siya ng mura. So ngayon, parang na-realize niya ngayon na, tinapik ko siya. Bro, syempre, bilang kailangan may pagbabahala rin sa kanila. Kasama yon. Bro, parang may mali. Bakit parang hindi ka naman ganyan before, pero ngayon ka na? Talaga ba? Oo, tingnan mong mabuti. Check mo yung sarili mo. Tapos hindi naman ako sasabi sa'yo pati silang lahat. Nandun niya rin sa'yo, no? Hindi mo sasabi ng Lord
Nalayuan mo yun kasi nililit ka niya magmura. Hindi na sabi ng Lord. Ilayo mo lang yung mga bagay na alam mo matutokso kayong sa isip mo na magmura ka. Tari mo magmura siya, layo na. Pag alam mo na nagchichismisan sila, layo ka na. Ikaw naman tong si Marites. Diba? Alam mo na nga mali magchismisan. Pero pa narinig mo lang, sis. Pag-pray natin si brother. Parang nalilit siya into temptation. Bakit sister? Ano nangyari? Kasi nakita ko doon sa may isang sa may Manila, dumaan sa may Pasogo ata yun. Talaga ba sister? Si sister pag-pray natin. Yun pala, dumaan lang. Minsan may daanan doon. Diba? May daanan doon. Ikaw naman ngayon, dahil nga gusto mo lang ipag-pray si brother. Gusto mo lang siyang ipag-pray. Ngayon naman, may isang tropa naman. Tamang na lang, ay Mare, ano na? Si Marina, Mare, ano na? Kamusta na ba yung pinagpipray natin kay brother? Okay na ba? Mare, tamang ngayon, nagkaroon na ng tolits, di ba? Tol, anong latest, tol? Tol, anong latest sa prayer request? Small things. Nakala natin. Okay. Pero we are deceiving ng enemy. Pagka narinig kayo ng mga ganong bagay, layo. Distansya. Iwas. Cut off the triggers. Kasi hindi siya makatulong sa atin. We should refrain from it. The number 3, di ba na number 1? Sabi ko nga number 1, di ba? Huwag tayong manong sa devil's slide. The second, ito yung pinakamalapit na ginawa ni Jesus Christ. Run from it. Pangatlo, ano yung pangatlo? Yan. Fight it with scriptures. Kapag meron tayong temptations sa buhay natin in life, we should learn how to fight it with temptations. Sabi ko sa inyo kanina, tingnan mo. Lahat ng sinabi, hindi ko pala nasabi sa kanila na ilabas na i-hide pala nila. Pero lahat ng sinabi ng Jesus Christ, nung nilalabanan si Satan, di ba sabi sa kanya ng kaaway. Ngayon, kapag gawin mo tong tinapay, di ba? Sige, talong ka, liligtas ka nila. Di ba? Tinatempt siya ng gano'n. O kaya, sabi ng gano'n, sige, bibigay ko sa iyo yung lahat. I-worship mo lang. Kaya ko ibigay sa iyo lahat. Basta i-worship mo lang ako. Pero alam nyo ba, lahat ng sagot ni Jesus Christ that time, ay hindi yon sabi-sabi lang. All those things sa sinabi niya, ay galing sa scriptures. Kasi even Jesus Christ ay reading the scriptures. Di ba? Alam talaga niya yun, all-knowing siya. Pero hindi siya sumagot lang basta eh. Kasi isipin mo naman, kapatid, tingnan nyo mabuti. Jesus Christ siya, all-powerful siya. Kung itukso siya ng kaaway, sige nga, Jesus Christ, gutom ka na, gawin mo tong tinapay. Tigilan mo ako, lumayo ka sa akin. Pwede naman. Tama, di ba? Powerful siya eh. Di ba? I command you, alis ka. Alis ka dito. Pwede yun. Pero hindi yun ang ginawa ng Jesus Christ. Nilabanan niya lahat ng Word of God. At lahat yun nagaling sa Deuteronomy. So kapatid, kaya man should not live by bread alone. You can open po sa Deuteronomy 8:3. Yan yung mismong sinabi niya. Sa pangalawang sinabi niya, again, it is written. Kasi may next naman yan eh. You shall not put the Lord your God to test. Deuteronomy 6:16 yun. You can read it. Diba? And you shall, sa pangatlo, you shall worship the Lord your God and holy Him. You shall serve. Deuteronomy 6:13 yun. Hindi yun sabi-sabi lang. So ano kapatid ang sasabi ng Lord kapag may temptation tayo? You should fight it with scriptures. Run from it, and if it's still consistent siya, fight it with the scriptures. Di ba? Sabi nga dito, kasi ang Word of God, the armor of God, di ba? Ang Word of God, yun yung sword, yun yung panlaban mo. Ping, 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 ping. Ang problema, wala kang memorize na verse. Isipin mo yun. Nagkakaroon ka na, Lord, Lord, hindi ko to kaya. Anong gagawin ko? Ay, wait. Sabi ng kawin, hindi mo kaya yan. Kahit may Kristo ka, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Pwedeng ganon. Ay, hindi. May sinabi si Lord sa akin eh. May nabasa ako noon. Ano nga yun? Ano nga verse nga yun? Bukas ka ngayon ng Bible hanggang sa... Pagbukas mo ng Bible, hindi, search ko na lang sa Google. Pag pinot mo ng Google, may iba ka nang nakita. Wala na. Pero yun pala, I can do all things through Christ.
Kakaroon ka ng lust. Sabi, do not look unto women because commit ka ng adultery. Eh, ang problema, hindi mo memorize yung verse. Tipin mo yun, guys. Ganito yan eh. Parang every day we are in battle. Every day, sa buhay natin, we are tempted. Ginagawa na lahat ng kaaway para lumayo ka sa Diyos. Patukso ka. Papunta ka sa good. Mapalayo ka sa good. So, siyempre, dapat laging ready ka. Eh, ngayon, tinempt ka ng kaaway. Ay, ito na yung kaaway. Wait lang, wala akong bala. Wait lang. Ay, yung espada ko pala, hindi pala matalim. Mapurol. Hasa muna ako, ha? Alam niyo yun? Nakikipaglaban tayo everyday. Sasaksak ka na. Naghahasa ka pa. Napuputukan ka na. Kumukuha ka pa ng bala. Yun yung kahalaga na sinasabi natin na when we do the devotions, meditate it day and night, at i-memorize natin yung Word of God. Hindi yun basta sasabihin lang natin na, Lord, kailangan lang, memorize kayo ng memory verse. Ginagamit mo ang Word of God panglaban sa temptation. Amen? Hindi yun. Kasi nga, ang temptation everyday yan, pinuputukan ka niyan. Peng, peng, peng. Kung dapat ikaw din, peng, peng, peng. So yung, hindi siya nag-stutter. Jesus Christ. Kapag meron kang problema, nakaroon ka ng anxiety, di ba? Cast your anxiety on Him. Eh, ikaw, iniisip mo pa, anong verse nga yun? Sinabi sa anxiety? Na part? Nanghihina ka. Hindi mo ano nga verse nga yun nang nanghihina ako? Ano nga yun? Parang tatamad na akong mag-do sa Lord. Anong verse nga yun? Para akong labanan tong mga bagay na attempt na to. Nagagalit ako! Nasingitan ako! Na-overtake ako! Anong verse nga yun? Sabing mahalin mo siya? Ano nga yun? Ano nabasa ko yun? Hindi. Sabi ng Lord, love is patient. Hindi pasyente. Love is patient? Oo, hindi pasyente. Patience. Love is kind. Amen? Espada to, kapatid, yung Word of God. Ganun yung ginawa ng Jesus Christ nung lumalaban siya. Ganun kahalaga yung devotion. Diba? Kasi everyday, nakatok yan sa'yo. Nasilip yan. Kailan kaya ito manghihina? Isa pa nung nanghina ka, wala kang bala. Hindi mo na memorize. Hindi mo na sa puso. Nakakalimutan mo na sinabi sa'yo ng kaaway, wala namang nagmamahal sa'yo. Nakakalimutan mo na mahal nga pala ako ng Diyos. Na even Jesus Christ namatay para sa akin. Even that time, nakalimutan mo. Kasi why? Why? Kasi hindi tayo ready. We don't fight it with scriptures. Parang ako sa inyo isang video para mas maintindihan nyo na mabuti. Pwede ako ng video, mga kapatid. Nakatawa to sa Instagram. Ay, patay. Okay. Ano na yung video? Everyday, ganyan ang kaaway sa atin. Gagawin niya yung lahat ng mga bagay. Itatempt ka niya. Lahat ng kahinaan mo, lahat ng weaknesses natin in life, sasabihin niya yan sa'yo. Pero if, lahat ng sinabi nung sa video, lahat ng sinabi niya is with the power of the Word of God itself.
Eh kung tayo mismo, sa buhay natin, we don't read the Word of God, we don't pray, we don't even memorize it by heart, how can we fight the everyday temptation in our life? Every day. Ako naniniwala ako dito, lahat tayo dito may kanya-kanyang struggles. Amen? Lahat tayo dito may mga kanya-kanyang pagsubok. Iba-iba. Meron kang kanya-kanyang worry. At yung kaaway, lagi niyang binubulong sa atin yan. And no one is exemption from it. Walang exempted. But first, we should realize, diba, na every time na may maririnig kang tukso ng kaaway sa buhay mo, kahit ano, gumawa ka ng mali, last, magalit ka, mapagchismisan ka, or anything. Anything. Huwag na huwag tayong maniniwala sa bulong ng kaaway. At we should learn to run from it. Huwag mong tambayan. Hindi tayo mananda. Layo tayo. Distansya. Uninstall. Bitaw. Suko. And the third thing that we should realize how we fight this battle, the temptations. We should know our Word of God. We should practice our weapon to fight these battles. Ang espada o ang Word of God, hindi yan display lang. Ginagamit yung panglaban sa enemy. At tayo mismo may enemy. Diba? Amen? The every temptation is not only, ang ganda ng kapatid, every temptation sa buhay natin, hindi ibig sabihin nito, di ba? Hindi lang ito, every temptation is not only a means of bringing us to sin, di ba? But also a chance for us to grow and develop a closer relationship to God. Amen? Ang bawat temptation sa buhay natin, hindi lang ito, para lumayo ka. Pero ito rin ay pwedeng opportunity para sa atin, para manalo. Amen? Para magtagumpay sa laban ng buhay. Nakasama din sa Diyos. Diba? Yes, there are times we will fall sa temptation. Pero we should also realize that every loss, every talo natin is an opportunity to us to learn and to be better. Matatalo talaga tayo. There are times, alam mo, perfect din si Jesus Christ para laging panalo. Matatalo tayo. Pero lagi masipin na natalo ka, tapos na, hindi. Pagkakataon mo yon, kapatid. Pagkakataon natin yon na para tayo matuto sa mga pagkakamali na yon. Para maging mabuting tao, maging better pa tayo. Maging okay pa tayo sa Lord. Okay po? So, sige, pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po for everything. Salamat po sa mga pagkakataon na ginagawa mo sa buhay namin. Yes, Lord, there are times talaga na, every time, Lord, we are tempted. Tinatempt kami ng kaaway to do malayo sa kalooban mo. Magawa mga kaaway para hindi namin sundin yung mga bagay na gusto mong ipagawa. Yung purpose namin, mapalayo kami sa purpose namin in life. Pero Panginoon, salamat sa pagpapaalala sa amin na nandiyan ka lagi at lagi ka namin kasama. Lord, tulungan mo kami. Give us the strength, Panginoon, na patukumpayan ng every battle sa buhay namin, every temptation na binapato sa amin ng kaaway. At mapaalala sa amin na nandiyan ka. At tulungan mo kami, Panginoon, na mas lalo pang hindi maniwala sa mga deceptions ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-decide na bitawan yung mga bagay na to. At kayo rin po patuloy kikilos sa buhay namin para magbigay sa amin ng lakas para makapag-memorize at magamit ang sword of your word, Panginoon, to fight the enemies, Panginoon. Thank you for everything sa bahay mo, pati sa gagawin mo pa sa amin. Let your Holy Spirit guide us, protect us, Panginoon. That's our prayer, Lord God. This time I pray, we pray, Lord God. Amen.